Anong nangyari sa aking mga labi? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Miss, excuse me po. Naghahanap ka ba ng perfectong lipstick? Kilalanin ang Please Me MAC, ang lipstick na nagpapalit ng iyong ngiti sa isang showstopper. Hello! May shades pa para sa akin. Kasalukuyan, ako'y naghanap ng shades dahil may pupuntahan akong event mamaya. Ay, oo ma'am. Tiyak na sa amin ang iyong shade sa maraming variant ng aming maraming kulay. Ligtas ba yan? I mean, maraming lipstick brands ngayon na sobrang delikado gagamitin namin mga babae. Mayroon bang ilang paraan na masisigurado mo sa amin na ito ay ligtas? Minsan, bumili ako ng isang lipstick sa isang off-brand shop malapit sa palengke. Sasabihin na lang natin na hindi maganda ang mga resulta para sa akin. Titiyak namin sa inyo ma'am ganap na ligtas para sa inyo na subukan ng aming mga bagong produkto. I finally found my shade. Bibiling ko agad ito. Ang sarap pakinggan ma'am. Mangyaring sumama po kayo sa akin sa cashier. Anong nangyari sa aking mga labi? Naranasan niyo na ba ang ganitong sitwasyon kagaya ni Marga na kailangan pa natin siguraduhin ligtas sa mga produktong ginagamit natin? Huwag hayaan maging biktima ng mga mapanganib na kosmetiko o mga iba't ibang produkto. Bilang isang consumer, mag-ingat po tayo at mamili ng maayos. Kung hindi ka matalinong mamimili at na-scam, maaari ka mawala ng pera, personal na impormasyon o maging ang iyong pagkakakilanlan. At maaari ding makaranas ng emosyonal na pagkabalisa at paghihirap ng pananalapi. Bilang karagdagan, maaari ka rin magkaroon ng panganib na may iwan ng mahinang marka ng kredito o kahit na mga legal na problema kung hindi mo alam ang iyong mga karapatan at responsibilidad. Pagbaba ng benta ng hindi ligtas o hindi regaladong mga produkto. Habang nag-iingat ang mga mamimili sa mga hindi regulated o off-brand na mga papaganda, gayon pa man hindi FDA approved, maaaring bumaba ang mga husto ang mga benta ng mga produktong ito. Maaari ito humantong sa labis na hindi ligtas o hindi gaanong sikat ng mga produkto na lumilikha ng kakulangan ng espasyo sa estante para sa iba pang mga tatak. Maaaring bawasan din ng mga retailer ang mga order mula sa mga brand na ito na tumulong sa mga mas ligtas, mas in-demand na opsyon na higit pa nag-ambag sa kakulangan ng mga pinagkakatiwalaan produkto. Ang pangangailangan para sa mas mahigpit na mga regulasyon at ang posibilidad ng mga pagbabalik ng produkto ay maaaring humantong sa mga pansamantalang kakulangan at pagkaantal sa availability ng produkto habang ang mga tatak ay umaayon sa mga bagong pamantayan. Ang pagkataranta ng mga mamimili at ang paglipat sa alternatibo, kadalasan hindi gaanong ginagamit ng mga produkto, ay maaaring mapalala ng kakulangan sa merkado na nakakaepekto sa kakayahang magamit sa iba't ibang kategorya. Kaya bilang isang consumer, dapat po tayo mag-ingat at kailangan po talaga natin iwasan ang mga nagbibenta. Ang mga kababaihan ay dapat maging masigasig sa pagsusuri sa mga tatak ng kanilang mga kosmetiko upang matiyak ang kaligtasan at kalidad. Hindi lamang para sa kanilang kalusugan, kundi pati na rin upang makatulong na mapanatili ang isang matatag na supply ng mga materyales na ginagamit sa produktong ito. Kapag ang mga mamimili ay maingat at may kaalam, magagawa sila na mas mahusay na pagpipilian na mabawasan ang posibilidad na susuportahan ang mga hindi ligtas o hindi kinokontrol sa mga tatak. Nakakatulong ito na maiwasan ang biglang pataas ng demand para mas ligtas na ang produkto na maaaring nagpahirap sa produksyon at lumilikha ng mga kakulangan sa pamamagitan ng pagpili ng
mga pinagkakatiwalaan, tatak at pag-iwas sa mga may kadudang-dudang mga record ng kaligtasan, ang mga kababaihan ay nag-ambag sa isang mass balance at napapanatili ng merkado na sa huli ay nagpapakita ng mga pagkakamali sa pagkakaroon ng mahahalagang materyales na ginagamit sa paggawa ng mga kosmetiko. Ang maingat na diskarte na ito ay nakakatulong na mapanatili ang isang matatag na supply chain at tinitiyak na ang mga pagkukunan ay ginagamit ng mahusay at responsable.